hybrid pickup. Punta na lang tayo sa dealership para i-check yung bagong pickup ng BYD. Nagkaroon na naman ng additional competitor pagdating sa pickup. Dito sa BYD Pampanga na lang natin titignan yung unit. 2025 BYD Shark 6 DMO Premium. Yung price, 2,298,000 pesos. May pagka-boxy yung design ng front fascia. Medyo humahawig sa Ranger Raptor. Naka-projector LED headlamp. LED rin yung fog. Parang ito na yung may pinakamalaking DRL compare sa ibang pickup. Maganda naman tignan, pati yung light bar. Parang Tron yung datingan. May front skid plate or bash plate din na metal. Naka 18-inch alloy wheels. Mas maganda sana kung all-terrain yung stock tires. Naka disc brake sa front and rear. May NFC function yung side mirror. Pwedeng i-lock-unlock gamit yung NFC card. May camera din for 360 view. May smart entry or keyless entry button. Check natin yung interior. Maganda yung size ng side stepboard. Hindi siya mahirap tapakan. Plastic yung side stepboard, pero mukhang okay naman yung quality. Black leather seats with red stitching. Maganda yung design ng upuan. May pagka bucket seat yung design. Power adjustment na yung driver and front passenger seat. Sa door panel, soft touch material. Pati na rin yung dito sa upper part. Power window control na automatic. Maganda yung design ng steering wheel. Leather wrap with red stitching. Gusto ko yung pagka flat bottom design. Maliit lang. Okay din yung screen quality ng instrument cluster. May foot lamp in case gusto nyo tignan yung sapatos nyo. Equipped na rin ng heads-up display. Nagbiblink lang dahil sa camera. Pagdating sa visibility, okay naman. Mataas yung ride height. Kitang-kita yung hood. Soft touch din yung dashboard. Maganda rin yung screen quality ng infotainment system. Pwede rin siyang i-rotate kung ayaw nyo ng naka-landscape. Okay din yung ganitong feature. May choice ka kung anong gusto mong position. Hindi na rin mahirap gamitin yung climate control habang nagda-drive. May 3-finger gesture para i-adjust yung temperature. Ganon din sa fan speed pero pa-horizontal yung swipe. Okay din yung feel ng air vent. Premium feel. May wireless charger at NFC. Para sa akin, maporma yung gear shifter. Pati na rin yung buong center console at button. Ang ganda ng tignan. Yung center console box, malalim din siya kaya marami kang malalagay. May USB port at 12-volt socket na rin. Ayusin ko lang yung driver seat sa driving position ko. Check natin yung rear seat. For reference lang, 5'7" yung height ko. Sa door panel, soft touch. Pati na rin yung armrest. Power window control na automatic. Same yung design sa front seat. Black leather with red stitching. May grab handle sa B-pillar. Nakaset na to sa driving position ko. Yung legroom. Maluwag yung legroom para sa pick-up. Yung foot space, makakapag-stretch ka pa rin. Flat na rin yung flooring sa gitna. May rear AC vent. USB port at 220-volt socket. Yung headroom, malaki pa yung space. Maganda yung seating position. Hindi siya upright or 90 degrees. Try ko lang yung middle seat kung komportable ba. Okay naman yung upuan. Malambot. Medyo matigas lang yung backrest. May center armrest with cup holder. Check natin yung track bed. May sports bar. Maganda rin yung design ng rear end. May road presence. Kahit yung taillight, gusto ko yung design. Walang conventional door handle para sa tailgate. Medyo nabibilisan lang ako sa pagbaba ng tailgate. Sa lahat ng may tailgate assist, eto na yung pinakamabigat. Mahirap siyang iangat ng one hand. Malaki na rin yung size ng truck bed. May LED lamp. Yung bed liner, spray on, pero makapal na rin siya. May reverse camera, parking sensor. Check natin yung spare. Naka-steel rims. Mas maganda kung alloy wheel kasi ito yung top of the line. Naka-double wishbone suspension sa front and rear. Walang available na test drive sa ngayon. May 1.5 liter turbocharged gasoline engine plus dual electric motors. Comment na lang kayo kung gusto nyo ng test drive para magawan natin. Pa-like na lang and subscribe. Paalam.